So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alright, sige, wala na pong patumpik-tumpik pa. Sige, simulan na po natin ang homily ni Mima Alicia. Alright? So, ngayon nga po mga minamahal, merong lumabas na senatorial survey for 2025 midterm election. So, sinagawa ang survey November 26 hanggang December 3, 2024. Okay, sige. Eto na. Binabalasa na po ng mamamayang Pilipino ang mga nararapat na maging senador ng bansang Pilipinas. Pero parang nakikita ko mga minamahalan gusto ata ng mga Pilipino na maghirap ng maghirap ang Pilipinas dahil yung kanilang mga bet sa 2025 midterm election, yung kanilang mga manok ay talaga nga namang mapapa-oo ka na lang. Oh, ang galing ng mga Pilipino pumili ng mga senador ng bansang Pilipinas. Talaga nga namang meron pa namang nabubudol sa bigyan ng jacket yan. Bigyan ng 5,000 yan. Yan, daming nabudol sa ganun, ha? Yan, yung mga magaling sa bakbakan. Mga aktor. Diba? Mga kumukuha ng lupa. Diyos mio naman. Alam nyo, napapansin ko, kung gusto nyo alam nyo kung bakit hindi umuunlad ang bansang Pilipinas. Kasi kasalanan din mismo ng mga Pilipino, bumoboto sila, nag-e-elect sila ng mga senador na kupal. Diba? Kaya hindi tayo umuunlad eh. Iilan lang yung matatalino, binigyan lang ng 5,000 sa social media, mabait na. Eh, hindi naman yung trabaho ng pagiging senador, yung mamigay ng 5,000. Ang trabaho ng senador, legislator. Tagagawa ng batas. Although given na yung tumutulong. Alam niyo, ito yung nakakapaso sa mga senador na tumatakbo eh. Tutulong ako kasi kailangan ako ng mamamayang Pilipino. Gusto mo palang tumulong, bakit hindi ka lang nag-NGO? Non-government organization. Gayahin mo yung ginagawa nila Leni Robredo. Di ba? Wala sa posisyon pero tumutulong. Uy, alam mo namang wala kang maiaambag. Di ba? Alam mo namang hindi ka fit dyan. Huwag mong ipilit yung sarili mo, pagtatawanan ka lang. Diyos mio, tapos absent. Ay, nako. Alright, sige. Iilan lang yung mga deserving dito. Pero mukhang meron nga po palang mukhang kinarma. Hoy, sino yung kinarma? Yung nandadamay ng relihiyon. Charis. Hoy, wala akong mention pero gusto kong hanapin dito. Si Rodante Marcoleta. Nasaan kaya si Marcoleta dito? Bakit wala dito si Marcoleta? Diba? Ano yung nangyari? Bakit wala dito si Marcoleta? O, sino ba yung mga nandito sa survey? Si Erwin Tulfo. Ox tayo dyan kay Erwin. Tito Soto, ox tayo dyan. Kay Bongo, naku mga minamahal, wag niyong iboto yan. Grabe, kawawa yung Pilipinas. Kay Ben Tulfo, no comment. Kay Pia Cayetano, ay, kayo na yung mag-decide, no comment. Kay Manny Pacquiao, siguro 50-50 pag-isipan ninyo kung iboboto nyo or hindi, pero sa akin 50-50. Si Ping Lacson, go. Ipasok si Ping. Magaling si Ping. Si Willie Rebillame, anong gagawin niya dun? Mamimigay ng jacket? Mamimigay ng 5,000? Anong alam nito sa batas? Anong expertise nito? Di ba? Si Bong Revilla, kayo na yung bahala dyan. Kay Abby Binay, kayo na din yung bahala dyan. Kay Lito Lapid, no. Laging absent. Hindi umaattend sa mga hearing. Walang naiaambag. Kay Amy Marcos na wag din. Kay Bato de la Rosa, there is no room for Bato de la Rosa sa 2025 midterm election. Si Camille Villaro, kayo na din ang bahala dyan. Ano ba naman itong mga pinipili ng mga Pilipino? Hindi man lang dito pinasok si Kiko, si Bam. Isa sa sakit ng mga mamamayang Pilipino, yung katangahan din eh. Di ba? Masyado kayong naging panatiko sa mga tao. Pansinin nyo, kung hindi kayo naging panatiko,
Kung hindi nyo iniidolo yung mga taong yun, tinitingnan nyo, ano ba natapos niyan? Ano ba yung expertise niyan? May alam ba yan sa batas? May alam ba yan sa law? Nakakaintindi ba yan ng Ingles? Diba? Hindi pwede yung iboboto na lang ninyo tapos yung mga pagnanalo, saka pa lang nila mag-aaral. Hindi pwede yun. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, ulitin ko sa inyo, yung hanapin ninyo na kandidato, yung merong alam. Diba? Nakakaloka naman itong mga nandito sa, hindi man lang nila in-enter dito si Doc Willie Ong. Hindi man lang nila pinili itong si Busita, si Benhur Abalos. Diyos mio naman. Ano ba naman itong na to? Pero okay na yan, mga minamahal, kasi hindi ko naman dito nakita si Congressman Rodante Marcoleta, si Bondok. Hindi ko naman nakita. Dalawa lang yung medyo malakas sa team ni former President Duterte. Si Bato at itong si Go. Mukhang sila lang dalawa ang malakas diyan, and the rest mga basura. Mukhang may dalawang makakapasok diyan, pero Diyos mio naman. Ano ba naman yan yung ginagawa ninyo? Itong mga senador na pinipili ninyo, may mga prinsipyo ba yan? Buti na nga lang, wala dito si Kibuloy. Pasalamat na lang tayo. Wala din dito si Marcoleta. Diba? Buti na lang, wala. Buti na lang, hindi nyo pinili. Diba? Buti na lang talaga. Anong mayambag niyan? Naniniwala ba kayo sa survey na to? Tanungin ko nga lang kayo mga minamahal. Naniniwala ba kayo sa mga survey na to? Or baka yung survey na to bayad? Baka nandyan naman talaga si Kiko. Nandyan si Bam. Nandyan si Busita. Nandyan si Benhur Abalos. Baka nandyan yan. Kumbaga, binalimbing lang itong survey na to. We do not know. I'm just asking. Ako'y nagtatanong lang, kayo, naniniwala ba kayo sa survey na to? Kasi kami mga kabataan, instead na pumunta kami sa mga clown, na mga politician, nandito kami nandito kami sa mga totoong mga nagmamahal sa ating bayan. Iboto nyo si Kiko, iboto nyo si Bam, iboto nyo si Benhur Abalos, si Busita, si Ping Lacson, si Soto. Yan yung mga binoboto. Yan yung mga deserve. Si Erwin Tulfo. Yung mga gaya ni Lito Lapid. Kagaya nila, ni Marcoleta. Money talks lang. Joke lang. Di ba? Ginagawang circus yung Philippine Senate ng mga Pilipino Kaya hindi natin masisisi din kung bakit naghihirap yung ibang mga Pilipino dahil kasalanan din ninyo. Iboboto ninyo mga wala sa hulog? Iboboto nyo si Bato? Sangkot sa human rights? Violation? Si Bongo? Sangkot sa di umano allegedly? Usapang pera, reward money? Galing sa illegal na droga, di umano? Payag kayo nun, yung mga track record nila, may bahid ng dungis. Diba? Kung yung iba wala mang bahid ng dungis, mga papansing artista na laos na sa career, kaya pinasok yung politika. Diyos mio naman. Ano bang naisipan nitong mga kapwa natin Pilipino? Pero happy ako kasi yung mga nandyan sa pangalan na yan, mostly dyan nandito sa side ni PBBM. Diba? Kahit hindi natin gusto yung ibang mga pangalan nandyan, ang iba naman nasa side ng administrasyon. Ilan ba dyan yung mga pasok sa administrasyon? Nandyan, parang feeling ko 8. Diba? 8 mga kandidato. Yung mga nandyan na nakapasok.
Diba? Nandyan si Cayetano, Revilla, si Pacquiao, Lacson, si Lito Lapid. Buti na nga lang din, wala dyan si Francis Tolentino, no? Si Camille Villar. Ano din ba naman? Pero hindi lahat ng mga nasa admin slate, iboboto ko. Hindi lahat dyan. Kasi yung iba dyan, ginagamit lang yung pangalan ni PBBM, mga political butterfly. At hindi naman si PBBM ang pumili dyan. Diba? Sa coalition yan ng kanilang grupo. Alright. So, ewan ko sa inyo. It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Pahingi lang po ako ng comment, like, and share, mga minamahal. Yun lamang po, ingat mga kababayan.